Salamat po sa future bayo ko, ayan, si Ian, sa kanyang devotion today. And of course, sa mga testimonies, grabe, busog na agad tayo. Grabe testimony ni Ate Lea. Ayan. Grabe, very na-display yung work of the Lord and yung glory ni Lord. And sa atin lahat po, gusto ni Lord na patuloy nating maranasan yung open heaven. Yung open heaven po, yun yung nararanasan natin dito sa lupa, bagamat marami po mga hindi magandang nangyayari, makakaranas pa rin tayo ng magpresensya ng Diyos na tunay na magdadala sa atin sa tunay na tagumpay. Amen. Meron po kasi sa mundo na peking tagumpay. Amen. Na akala nung iba, tagumpay na sila, pero bakit marami nagko-commit pa rin ng suicide? They have that peak of their career. They have that, yung pangarap nila. Pero bakit ganun parang kulang? Because there's still void in their hearts that only Jesus can fulfill. Amen? Yun po yun mga kapatid. Basahin po natin yung Isaiah chapter 1 verse 19. Ang sabi po, it's about good success. Sabihin po natin, good success. Ayan. Ang good success po is connected po doon sa sinasabi ni Lord na obedience, no? Kaya yung title po natin is all about obedience, no? The title is When Exhaustion Meets Obedience. Everybody say obedience. Ayan. Yun po, kaya po nagkakaroon ng open heaven, na-releasing po natin yung mga bagay na parang imposible, pero ibinigay ng Lord dahil po yun sa tugon nating pagsunod sa Kanya. When exhaustion meets obedience. Basahin po natin Isaiah chapter 1 sa verse 19 po muna. At saka yung Psalm 128. Everybody read your Bible, mga kapatid. 1, 2, 3, go. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamsahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Everybody say harvest. Yes. Do we believe that in these last days, this is the day of harvest? Days of harvest. And not just about materials, not just about the success. It's all about yung soul winning. Na gusto ni Lord, ni isa walang mapahamak, kundi lahat ay maligtas. No? So yun ang nais na Lord. At gagamitin niya yung mga blessing na ibinigay niya sa atin. Dahil sa pagsunod natin, merong kalakip na blessing. Gagamitin niya yun para makakilala din yung ibang tao. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, you are a blessing to me. Ayan. Basahin po natin Psalm 128 verse 1 to 2. Everybody read. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naisin ay sumunod sa kanyang utos. Sa verse 2, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. No? Iba't iba po ang definition ng success sa mundo. Pero let the Bible, let the Word of God define success to us. Amen po mga kapatid. At yun yung dapat natin i-pursue. Yung success. Ano yung dapat success? Yung na-fulfill yung purpose ni Lord sa buhay natin. Amen? Yung nagagawa natin yung Great Commission. Yung nagagawa po natin maging asin ng ilaw. Success po yun. Yun ang pinakamahalagang success na dapat po natin magawa o matamasa sa ating buhay. At surely, yung lahat ng ating pangangailangan, sabi sa Psalm 23, di ba? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life because Jesus is my shepherd. Amen? Kaya nga, yung ating tatalakayin mga kapatid, this is all about obedience. Na kahit sobrang exhausted na tayo sa mga bagay sa mundong ito, corruption, di ba? Yung mga criminalities, di ba? Murder, rape, di ba? At marami pang iba't ibang klaseng kasalanan. No, mass shooting, yung mga ganyan. There is still hope. Everybody say, Jesus is our living hope. Ayan. No? At tatalakayin po natin yung sa Luke chapter 5, beginning at verse 1 to 11. Basahin po natin, everybody read the Bible. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Gennesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala silang sa kanilang mga bangka.
Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin at naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Harvest. Everybody say harvest. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. No? Pag binless ka talaga ni Lord, yung sisidlan mo yung susuko. Amen? Pag open heaven talaga aapaw, hindi kakayanin yung lalagyan. Sabi sa verse 7, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Imagine the picture. No? Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ilan yung napuno po? Dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang kilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Hindi sila makapaniwala. Verse 10, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin." Sa verse 11, nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Praise the Lord. Napakaganda po nung senaryo na ito, mga kapatid. And the core idea was, nakita nila, na-encounter nila si Jesus. Amen. Sino dito yung na-encounter niya si Jesus sa buhay niya? Amen. And it has never been the same. Amen. Hindi na tulad ng dati. Kasi kung totoong nakilala mo, na-encounter mo si Jesus, hindi na katulad ng dati mong buhay. Amen. Talagang magbabago. Because si Jesus ang Panginoon. No? And actually, lahat ginawa na nila, no? Nila Simon Pedro, yung mga mangingisda. And ganun po kadalasan katulad sa devotion kanina, di ba? Lahat na nagawa natin, lahat na iniyak na natin. We often meet Jesus at the end of our own strength. No? True breakthrough happens not when we try harder in our own wisdom, but when we say yes to Jesus precisely where we have previously failed. Amen. Kapag nag-yes ka sa Lord, kapag yung voice ni Lord narinig mo at nag-yes ka sa Kanya, it will be transformed. It will have a transformation in your life. Amen. Sino po dito yung nakaranas ng talagang ginawa mo ng lahat pero wala pa rin? Lahat ng effort. Sabi ni Pedro, "Lord, buong gabi, isipin nyo buong gabi, nangisda sila hanggang umaga, wala kahit isang maliit na isdang nahuli." Lahat na ng effort. Do we believe na magaling silang mangingisda? Amen. Sino dito yung naranasan ng mangisda? Amen, no? Meron yung mga strategy, at yung strategy nila, yung lambat, talagang pinaka the best strategy. Amen, yung ilambat, talagang huli talaga, walang kawala. Pero buong gabi, magdamag. Sipin mo, ilang oras yun. Sabihin na natin, from madaling araw, 12 to 4 or 5 hours, di ba? As in, wala. Kahit, di ba, yung cute na shrimp, wala. Isipin niyo yun, wala talaga, mga kapatid. Pero nung narinig nila, nangangaral ang Panginoon Jesus. Amen. Unang instance na nangyari, hiniram ni Jesus yung bangka. No? Na, okay, pwede bang maupo dito sa bangka? Amen. Nakita niyo yung picture, nakita niyo yung scenario? Kumbaga yung boat or yung lifeboat. No? At minsan ganun natin nami-meet si Jesus.
na, kapatid, pwede ba kitang ipag-pray? And then on that moment, dun na pala mauupo si Jesus sa boat of your life. Nung nag-yes ka, na maipag-pray ka, sino nag-yes dito na maipag-pray siya? That's the moment na naupo si Jesus sa tabi mo. Kaya mahalaga prayer eh. Sino dito naniniwala mahalaga prayer? It's very essential. Sobrang daming na-mention from Old Testament to New Testament, prayer. No? And we believe that the prayer is the avenue of the Holy Spirit para makakilos po sa atin. Amen? Kaya yung mga mahal natin sa buhay, huwag nating tigilan. Amen? Yung mga ating mga kaibigan, kapitbahay, kakilala na wala pang relationship sa Lord, no? Because ako po, I'm very tired of religion. Sino dito yung tired of religion? I want relationship. I want personal, Lord, intimacy with you. Amen? Yes, because yun po ang kailangan natin. Sinasabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. No? Only Jesus can change the trajectory of our life, mga kapatid. Nung nag-yes ka, napapasukin siya sa buhay mo. Remember the Lord's, di ba? Yung nilid ka sa kaligtasan, sa panalangin. Amen? Naalala niyo yung panalangin na yun na, Lord, pinapapasok kita sa aking puso. Amen? Natanggap kita as my Lord and Savior. Nung parang akala mo, it's just, it's just a prayer. Pero, yun pala kumikilos na si Lord. Amen? And we have meet the Lord nung tayo ay nandun sa kawalan. Sa empty net. Amen? The reality of the empty net. Basahin ulit natin yung verse 1 to 3. Yung the reality of empty net. Ipapahintulot ni Lord na mapunta tayo sa sitwasyon na talagang kawalan. Amen? Not just financially or materially. Yung kahit meron kang mga, di ba, financial needs or material needs, parang kawalan pa rin. May mga ganung tao eh. Amen? Dinadalak tayo ni Lord, pinapahintulot niya yun upang ma-encounter natin na siya talaga ang kailangan natin. Habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang, ano pong ginagawa nila? Nakikinig ng salita ng Diyos. No? Ang tanong kapatid, do you have time to listen to the Word of God? Why are you here? Amen. It's time to listen to the Word of God. God wants to speak to you. Amen. God wants to reveal something to you. And you need to have an open heart, have an open mind, no, to accept and receive His Word. Sabi dun sa verse 2, sabi doon, may nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda yung kanilang mga lambat. Wala sila sa kanilang mga bangka. Walang tao nun kasi nga naglilinis sila ng kanilang lambat. Sa verse 3, sumakay siya sa isa sa mga ito. No, sa ibang gospel, hiniram nagpaalam si Jesus, di ba? Kay Simon. Sino si Simon? Sino nakakaalala kay Simon? Si Pedro. Si Simon Pedro. No? At ano yung tumatak sa inyo pag sinabing Peter? Siya yung nag-deny kay Jesus ng 3 beses. Pero iniwan ba siya ni Jesus kahit dininay siya? No. No. Grabe yung pag-ibig ni Lord. At simulat sa pool, minahal na siya ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo yun, simulat sa pool, minahal na tayo ni Lord. No? Nakakalimutan lang talaga natin. Tayo kasi mga tao, makakalimutin tayo. That's why we need reminders, paalalahanan ng isa't isa. Hiniling niya rito na ilayo ng konti yung bangka mula sa baybayin. At naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Napakahalaga po nung pangangaral ng salita ng Diyos. And Simon Peter and his crew, yung kanyang mga kasama, pagod na pagod sila nung time na ito. No? Sino dito yung pagod na sa bagay ng mundo? Amen? Pero nung lumapit ka kay Jesus, na-restore. Praise God. Cleaning their nets after completely fruitless. Wala talaga, hard labor. Ginawa na lahat ng option, lahat ng strategy. Wala talaga, magdamag, walang nangyari. Walang nangyayari sa buhay. No?
Pero the principle is Jesus often enters our lives right in the middle of our normal routine, normal disappointments in life. Talagang si Lord, andun siya, perfect timing. Amen. At ang ginagawa po ni Lord, talagang pinapakita niya sa atin kung ano talagang kailangan natin. Kasi yung sa isip nila ng mga mangingisda, ang kailangan nila yung huli ng isda. Pero ang unang-una mo talaga palang kailangan ay si Lord. Bago yung mga bagay na kailangan mo. Amen? So, sino dito yung naranasan yun na hindi natin inuna si Lord, na inuna natin yung mga pangailangan natin, pero natagpuan natin na, ay, mali pala. Si Lord pala dapat kong unahin bago yung mga bagay na iba. Amen? So, nung inuna ni Simon Pedro, si Lord, ano pong nangyari? Ang sabi ni Lord, sa verse 4, basahin natin. Yung shift from reason to reluctant obedience. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Inutusan. Amen? Is this a command? Yes. Anong sagot ni Pedro sa 5? Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod." Sino dito yung maraming rason? Mga excuses. Lord, ba't mo ko inutusan? Nagawa ko na eh. Wala eh. Lahat na ng strategy, ginawa ko na. Magdamag, di ba? Kaming nagpagod. Magdamag kaming namalakaya ng isda. Wala kahit isa. Pero, ang sabi ni Peter, pagkatapos niyang mag-reason out, "Ngunit wala kaming nahuli, Lord. Ngunit, dahil sa sinabi niyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Sino dito yung naranasan yung sinabi ni Lord, "Try it one more time, but this time, try it with me." Kasi tayo, kinakaya natin sa sarili natin. Marami pa akong option. Kinakaya natin sa lakas natin, sa diskarte natin, sa pamagitan ng talino natin. No? Pero, ending, wala talagang nangyayari. Walang pagbabago ang buhay. Ginagamitan natin ng willpower. Ginagamitan natin ng kung anong meron tayo, yung mga options natin. Pero wala pa rin talagang nangyayari. Praise God, at narinig natin ang Word of God. May utos ang Panginoon. At yung utos, ano pong dapat gawin natin sa utos? Your good success is the byproduct of your obedience to the Lord. Amen. Almost all the promises of God in the Bible ay merong kalakip na reward. At yung utos, ang susi para ma-claim mo yung reward ay pagsunod. Amen. Hinulog ba nila Peter at inutusan niya ba yung kanyang mga kasama na ihulog muli yung lambat one more time? Yes, there's a command from Jesus. No? Jesus, mangingisda ba si Jesus? No. He is a carpenter. Isipin mo, karpentero ako, utusan ko yung mangingisda. Amen. Kung ikaw yung mangingisda, na hindi mo kilala si Jesus yon, anong iisipin mo? Bakit mo ko uutusan? Karpentero ka, mangingisda ako. Kukuha natin yung point. Pero dahil alam ni Peter, si Lord to eh. Iba to. Kahit yung background niyang carpentero, kahit sino pa siya, may inutos siya at alam ni Pedro na yun ay galing sa talagang salita ng Diyos. At sabi niya, dahil sinabi niyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Amen. At sinabi niya, doon kayo, pumalaot kayo in the deep water. By the way, mga kapatid, yung blessing, wala sa dagat. Oh. Sino dito naniniwala na yung blessing wala doon sa dagat? Yung blessing wala doon sa kumpanya mo. Yung blessing wala doon sa abroad.
Don't get me wrong, I'm making a point here. Amen. Hindi masama yung abroad. But the point here is, you obey the Lord. Hindi yung dagat yung magbibigay ng blessing. Hindi yung Amerika, hindi yung Europe, hindi yung Canada, hindi yung Japan, hindi yung Singapore. Yung voice of God na inaccept mo at sinunod mo, yun ang magbibigay ng good success sa iyo. Amen mga kapatid? Inutos ni Lord, sige ihulog niyo ulit. Kasi di ba nag-try na sila eh. Pero walang nangyari. Pero dahil sinabi ni Lord, sige Lord, ihulog namin. At nung ginawa na nila yung sinabi ng Master, ano po ang nangyari? Sa verse 6. Ganoon nga ang kanilang ginawa. Obedience. At nakahuli sila ng maraming isda. Hindi lang yung maraming isda na nakita mo sa palengke. Mas marami pa doon. Halos mapunit ang kanilang mga lambat. Ito kayong mga mangingisda na to, maliit ba yung lambat nila o malaki sa tingin niyo? Mga expert na fishermen to. Amen? Hindi yung dala nila na parang hairnet lang. Hindi. Ang dala nila talaga, expected nila marami silang mahuhuli. Amen? At yun nga yung kanilang ginawa. Kanino po sila nakatuon? Sa dagat ba? O sa Panginoon? Dahil sinabi mo, Lord, gagawin ko. Sino dito naniniwala, utos ni Lord yung prayer? Na kahit mahirap, dahil utos ni Lord, gagawin mo. Sino dito naniniwala, utos ni Lord na itaguyod natin yung kanya, yung giving, yung kanyang gawain, yung pagtulong sa kanyang gawain. Sino naniniwala, utos yun ni Lord? The question is, ginagawa ba natin? Amen po, mga kapatid. Sino dito naniniwala mabuti ang Bible study? Amen. Mabuti ang prayer meeting? Mabuti ang pag-share ng gospel? Pero ibang usapan na kung ginagawa ba natin yung utos ni Lord. Amen. Pero sila, ginawa nila at anong nangyari? Abundant blessing because of their surrender. Amen. Everybody say the abundance of surrender. The secret is doon po sa pagsubok, pagsunod sa tunay na Diyos. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan, no? Kasi sobrang dami at nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit ang mga ito at napuno nila yung 2 pang bangka. Ano pa't halos na lumubog ang mga ito? Is this a miracle? Amen. Do we believe that miracle can still happen today? While you are sitting on your chair, the Lord is working. Through you, through your prayer. Sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, yung mga tinataas mo sa Lord, kung napapakinggan mo tong boses na ito, na binabasa natin yung salita ng Diyos, you accept yung command ni Lord sa iyo. You pray for them. You share the word to them. No? And you bless them in the name of Jesus. Amen. So yun po, at magkakaroon ng transformation. Yung abundance of surrender. Anong resulta? The next break, again, kapag si Lord ang nagpala, hindi kakayanin ng sisidlan mo. Katulad ng sinabi ng asawa kanina, pag si Lord ang nagpala, walang stress. No? Ang ganda ng pag-uusapan nyo. No? Hindi nyo yung pag-uusapan yung kakulangan. Ang pag-uusapan nyo, paano nyo ito gagamitin. Yun ang totoong blessing. Amen? Paano ito makaka-glorify sa Panginoon. No? And sabi doon, the boats begin to sink under the weight of the blessing. Kasi po mabigat yung blessing. Alam niyo po, mga kapatid, minsan, bakit laging delay yung blessing? Kasi hindi ka pa handa sa luhin. Amen? Gusto mo lagi, sinasabi mo sa prayer, Lord, change my situation. Lord, bless me, bless me, bless me. No? Pero ano ang sinasabi sa atin ni Lord? Ikaw muna ang babaguhin ko, anak, bago ko ibigay yung blessing.
Kasi kapag binigay niya yung blessing at hindi pa build up yung character mo in line, in tune, in His heart, masasayang yung blessing. Amen po, mga kapatid. The nets break and the boats begin to sink under the weight of the blessing of God. Hindi natin kakayanin kapag pinagpala tayo ng Lord. Pero ang anong ginagawa ni Lord sa panahon natin ngayon? Inihahanda niya tayo dahil may paparating na pagpapala para sa iyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, no, may inilaan si Lord para sa iyo. You just have to have faith and wait upon the timing, the perfect timing. Huwag natin pangunahan si Lord. Amen? Dapat siya yung mauna sa atin. At ano po, ang principle, God's provision easily overwhelms our capacity when we move at His word. Amen? God's provision easily overwhelms our capacity. Hindi ka talaga makakapaniwala na kaya pala ni Lord. Na kayang-kaya pala ni Jesus na ako ay pagpalain. Higit pa sa aking inaasam. Higit pa sa aking hinihiling. Minsan nga kahit di mo pinag-pray, binigay mo. Or hindi minsan, kadalasan, basta yung karakter mo handang sumalo, bibigyan ni Lord. Amen? Yun po ang nais ng Panginoon. And lahat po ng blessing may purpose. Sino po naniniwala lahat ng blessing na binigay sa atin may purpose? Na yung blessing na binigay sa iyo, hindi lang para sa iyo yun. Blessing is meant to share. Amen? It is meant for the purpose of the glory of God. And not for our own glory. Amen? That's the purpose. And we must know the purpose of blessing. Kasi pag di natin alam yung paano i-handle, i-manage to be good stewards of God's blessing, mawawala po yun. Amen. Praise the Lord. At alam nila Peter kung paano i-handle at walang nasayang. Amen? Kung siguro napipicture out natin dahil sobra-sobra yon, sa tingin nyo, shinare nila yon? Hindi yun na isulat dyan, pero common sense. Sa tingin nyo, ipinamahagi lahat ng mga tao doon? Yes. Sa tingin nyo, lahat may take out ng blessing doon? Lahat ng mga tao doon? Yes. At sobra-sobra pa. Kaya sila binless ni Lord para maging blessing sila. Alam mo kapatid, paano mo malalaman kung bless ka? Sino dito gustong malaman paano kung bless siya o hindi? Pag naging blessing ka na sa iba, doon mo malalaman na bless ka pala. If you're able to share what God has bestowed upon you, you know that you are blessed. And yun yung sinasabi sa atin ni Lord. No? That's the purpose of blessing. It is meant to bless others. Ano yung revelation sa atin dito? Nakita ni Peter na si Jesus talaga ay Panginoon. Sabi niya, Lord, lumayo ka sa akin kasi I am a sinful man. No? Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Sino dito yung napunta sa ganong moment? Lord, bakit minahal mo ako? Amen? Hindi ako kaibig-ibig. Amen? O sino sa atin na, Lord, dapat mahalin mo ako, I'm lovable. Sino dito nakita niya yung sarili niya na makasalanan? Yes. Sino dito yung nakita niya yung sarili niya na kailangan niya si Jesus? Araw-araw. Amen. So, yun po ang nangyari, yung revelation kay Peter. No? Kung nagawa ito sa akin ng Panginoon, nagawa niya akong ibigin, no? Ito ay talaga siya ang Panginoon. Nakilala niya si Jesus. At ano yung panawagan sa kanya? Sabi ni Jesus, don't be afraid. No? Don't be afraid. From now on, you will fish for people. Amen. Don't be afraid. Sabihin mo sa katabi mo yun, huwag kang matakot. Ano bang mga kinakatakot natin ngayon? Yung mga... Sino dito natatakot sa due date? Yung mga bills, yan. Wala mo maamin, no? Sige, magtago kayo. No? Yung sabay-sabay, di ba? Kuryente, tubig, internet, yung mga bayarin. Sino dito yung magkakaroon ng anxiety? Sabi ni Jesus, don't be afraid. No? Yun yung lagi sinasabi ni Lord, kasama mo ako. At may purpose ka, kapatid. No? Don't be afraid. From now on, you will fish for people. No? And the space between empty and enough, no? Yun yung nangyari kay Peter.
No? Kahit sobrang pagod na pagod sila sa dahil narinig nila ang boses at yung salita ni Lord, ito'y kanilang sinunod. Amen? Dahil nag-yes sila kay Jesus, naranasan nila yung grace ni Jesus. Sino dito yung laging nag-yes kay Jesus? At yung gusto niya, bago matapos yung taong ito, matapos mo yung assignment na binigay sa iyo ni Jesus. Sino dito yung nag-yes na sa assignment niya? Kay Lord. May assignment ka. Amen. So, malaman ko ano yun? Pare-parehas naman tayo halos ng assignment eh. Amen. To make Jesus known to our family, to our friends, our neighbor, and to live a life worthy of eternity. Amen. Yun ang nais ng Lord. At tinawag niya tayo, kaya tayo narito upang maibahagi sa mga tao yung kagandahang loob ng Panginoon. Amen? And nagkaroon ng test of faith. Everybody say test of faith. Mapapansin natin dito. Faith doesn't mean you don't feel tired. And it doesn't mean the math adds up. Faith means letting God's word override your past exhaustion. No? Let the word of God take over. Where is Jesus asking you to drop a net in a place you've already failed? Now, merong area sa buhay natin na sinukuan na natin. Ba? Diba, may sinukuan ka ng tao, ay wala talagang pag-asa tong tao na to. Kahit anong mangyari, masama to hanggang mamatay. May ganun ba kayo? Parang, ginawa ko na lahat eh. Pero wala pa din. Pero ang sinasabi ni Jesus, try it again. Try it with me. Pag-pray mo ulit siya. Amen? Huwag tayong magsawang magtiwala sa Panginoon. Sabi ni Peter, Lord, dahil sa sinabi mo, sige, gagawin mo. Kahit pagod na ako. Kahit pagod na akong mag-try. Kahit na pagod na akong umasa. Kahit na ilang buwan na lumipas, ganun pa din. Lord, dahil sa sinabi mo, I will obey. Amen? Doon po nagkaroon ng breakthrough sa buhay ni Peter. Amen? So, the instruction, parang there's no sense. No? Bakit ako pinapamalakayan ni Lord? Magdamag na nga. Pero, ginawa pa rin ni Peter. When they obey, the results are immediate and terrifyingly abundant. The next begin to reap. They have to call over their partners, yung kanilang mga kasamahan, at talagang natanggap nila yung blessing. Amen? And yun nga po mga kapatid, ang blessing po, it is meant to bless other people. At sa atin naman, it is for the gospel to be spread in our surroundings. Amen? So sino dito ginagamit yung blessing para maihayag si Jesus? Sino dito yung handa? Sino dito yung willing sumunod sa Lord? Iba kasi yung willing sa sumunod pero hindi willing. Amen? Meron kasing sumunod na nagdadabog. Sige na nga. Ano ba yan? Malakayan na nga kami. Ba? Dadabog, di ba? Pero iba yung willing ka na sumunod. Nung sinabi ni Jesus kay Peter, I'll make you fishers of men, leave everything behind. Grabe, extreme faith. Kung sabihin sa'yo ni Lord, drop your ego, drop your pride, ikaw na una, mag-sorry, magpakumbaba. Leave it. Are you willing to obey? Amen. Amen. Susunod, ikaw ba yung susunod pero magdadabo? Pag biglang si Jesus sinapak ko na to. Parang gano'n. Amen, may gano'n pero ano yung gusto sa ating makita ni Lord? Yung willingness. No? Na hindi tayo yung Panginoon, siya yung Panginoon. Nakakainis ba yung nangyayari sa Pilipinas? Yes. Nakakainis. But as a Christian, what shall we do? To pray for our nation. Kahit nakakapagod, no? Nakakapagod ba? Yes. Lord, parang pray ako ng pray na maging maayos yung bansa namin. Pero parang lalo kaya tang lumalala, Lord. May tinuturo sa atin ng Panginoon.
Amen? At merong nakalaan na blessing dun sa prayer mo. Amen. Amen. Basta sumunod ka. Sabi ni Lord, yung willingness. No, hindi yung pilit. Ayaw ni Lord, no? Gusto niya yung willing ka. Pag sinabi niya, gagawin mo. Amen? So, yun po ang nangyari. The miracle did not happen while they were tired or tied securely to the safety of their shore. Nangyari yung miracle when they risked going out into the deep water. Nangyayari po ang miracle kapag kahit lapag dun sa laman mo, pero dahil sinabi ni Lord, sinunod mo, doon nangyayari yung miracle. Pag nagtiwala ka sa Panginoon. The breakthrough in the deep. No? God doesn't just want to comfort us in our exhaustion. He wants to give us His provision. But it requires us leaving the shallow. Huwag ka doon sa mababaw. Lumalim ka. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayo doon sa mababaw, lumalim tayo. Sino dito gusto makaranas ng miracle? Magpakalalim tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Pag sinabi ni Lord, it's time to pray. Pag sinabi ni Lord, it's Sunday. It's time to thanksgiving, to give thanks to the Lord. Amen. Pag sinabi ni Lord, okay, you have available time to attend Bible study. You have available time, di ba? To listen, to just sit and listen to the Word of God. Do it. Drop your pride, drop everything, leave everything behind. Listen to Jesus. Amen. And then breakthrough shall enter your life. Amen. Nakita niyo po, ganun yung requirements, ganun yung nangyari sa kanila. And He wants us to receive. Everybody say, receive the blessing. Ayan. Gusto ni Lord yun eh. Pero there is a requirement for you to receive the blessing. And it is by faith. Get deep in your relationship with the Lord. Iwanan mo yung mga nakakahadlang. Amen? Sino dito nakakaalam kung alin yung nakakahadlang? Lord, yung kachat ko ba yon? Oops, sorry. Mga kabataan, amen? Sino kaya yung nakakahadlang sa relasyon natin sa Lord? Amen? Sabi, sino? Girlfriend daw? Diba? Kung ano man yung nakakahadlang, sabi ni Lord, leave it behind, listen to me, get deep in my word. Yes. Leave your pride, leave your ego. Are you willing to obey? Amen? That's the requirements of miracles. So, kaya mga kapatid, from comfort to calling. Ayan. Matatapos na po tayo. Get out of your comfort zone. Amen? When Peter sees the fish, ano yung reaction ni Peter? Hindi niya yung binilang. Kasi nga hindi mabilang. Binilang ba ni Peter kung ilan yung isda? Hindi. Anong ginawa ni Peter? Lumuhod siya sa harap ni Lord nung natanggap niya yung blessing. Alam niyo po kasi yung mga tao, sino dito yung guilty na may sakit siyang amnesia? Natanggap mo na yung blessing, nakalimutan mo na si Lord. Bye-bye! Pinag-pray mo. Tama? Niluhod mo sa Lord. Nung sinagot na, nasaan na si Lord? Nasaan na si Lord? Tapos, tatawag ka ulit kapag wala na. Lord, nabitawan ko na yung lambat. Ano pong gagawin ko? Tapos doon ka ulit luluhod sa Kanya. Ano po yung tinuturo sa atin ng Panginoon? No? Pag na-receive po natin yung blessing, anong ginawa ni Peter? Lumuhod siya kay Lord. Lord, bakit mo ako pinagpapala ng ganito? Makasalanan akong tao. Wala akong kwenta. Amen? Lumayo ka sa akin. Sabi pa nga niya, Lord, lumayo kayo sa akin. Makasalanan ako eh. Pero ang sabi ni Jesus, kaya nga ako nandito para baguhin ang buhay mo. And that is the greatest blessing. The greatest blessing is not the fish. It's not the sea. The greatest blessing is Jesus Himself. Sa buhay mo, sa buhay nating lahat, at sa pamilya natin.
nakilala ni Peter yung greatest blessing sa buhay niya. Sino dito yung nakilala niya na yung greatest blessing sa buhay niya? Amen. None other than the Lord Jesus Christ. Sabi niya, don't be afraid, Peter. From now on, you will fish for people. Grabe, no? Iwanan mo na yung lahat, yung trabaho mo, yung career mo, Peter. Grabe ba yung yung kailangan iwanan ni Peter dito? Grabe. Yung blessing, iiwanan niya para sumunod kay Lord. No? Extreme, that's extreme. Pero alam niyo po ba, obedience is progressive naman. Yes. Progressive, unti-unti yan. Hindi ka naman agad bibiglain ni Lord eh. Ba? Gusto ni Lord matuto kang sumunod unti-unti sa Kanya. Katulad po dito sa DOCGM. Yung dati pong sakripisyo na ginagawa ko, iba sa sakripisyo ko ngayon. Yung dating obedience ko, iba yung obedience ko ngayon. Diba? Kasi mas unti-unti, as the years pass by, mas nakilala at nakilala ko si Lord sa buhay ko. Glory to God. Hallelujah. Sinabi niya, go, magpagamit ka sa hospital, magpagamit ka sa munisipyo, magpagamit ka sa mga Bible study, gawin mo yung assignment mo. No? Huwag mo muna isipin yung kulang yung tulog mo. Ang isipin mo, yung assignment mo at akong bahala sa health mo. And sure enough, 11 years na ako sa aking trabaho, na pinag-pray ko rin yun. I've never been hospitalized. And yung health ko, inano ni Lord, tinake care niya. Because the purpose of my health is to share the gospel throughout the city. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! So yung obedience, it is progressive. Okay lang yan, kapatid. Yung hindi mo pa kayang mabigay lahat ngayon, surrender. Pero mas okay kung kaya mo na. No? Pero naiintindihan ka ni Lord kung unti-unti muna, Lord, ito lang muna yung kaya kong ibigay. And then, you'll find yourself na katulad ni Peter. Okay, Lord, I'll leave everything behind. 100% sa'yo na ako. Let your will be done. Amen, mga kapatid. And this passage, mga kapatid, ay nagre-remind sa atin yung so they pulled their boats up on the shore, left everything, and followed Jesus. They just had the biggest financial windfall. Diba? Andun yung blessing na receive nila, pero mas pinili nilang iwanan yung mga yon at sinunod nila si Jesus. Andun sila on their peak of their career. And they walk away from it because they realize the one who provides the fish is infinitely more valuable than the fish themselves. Amen? Kung sasabihin sa akin talaga ni Lord na lahat ng signs, diba, nandoon na, okay, iwan mo na yung trabaho mo. Gawin mo na tong lahat ng bagay na to. Mag-full-time ka na. No? So, I pray to the Lord na yung kalooban niya yung masunod at hindi yung sa akin. Amen. Amen. Amen po, mga kapatid. Darating at darating yung time na may ganun eh. May ganung dilema. No? Hindi naman sa lahat, no? Again, obedience is progressive. Hanggang sa ginagawa mo yung nais ng Lord, yun po ang tamang gawin. Amen. Kaya, the one who provides the fish is infinitely more valuable than the fish themselves. Kaya ngayon, mga kapatid, we will pray. I want to invite you to rise up. We will sing to the Lord. At baka meron pa tayong mga bagay sa buhay natin na pinapasurrender ni Lord. The question is, are you willing to obey? Are you willing to surrender it to the Lord? O di naman kaya, nasa scenario ka na it is empty. Nandun ka sa kawalan, tinry mo na lahat, ginawa mo na lahat, but it's still empty. No? Is it marriage that feels dry? Is it family crisis? Relationship ba yan? No? Financial crisis? Meron bang mga issues in life, in your family, in the community,
no? In your career path that seems stalled, no? O meron kang habit na talagang paulit-ulit ka na lang laging nahuhulog doon sa kasalanan na iyon.